Wembanyama, napaaga ang pagyayabang, bumalik ang karma, greatest comeback game sa NBA Finals. Ang New York Knicks at San Antonio Spurs ay kapwa naglalaban para sa pagkakataong maiuwi ang prestihiyosong Larry O'Brien Trophy, ang simbolo ng pagiging kampyon ng NBA. Matapos ang isang mahaba, mahirap at puno ng emosyon na playoff journey, ang dalawang team na ito ang nagtagumpay na malampasan ang lahat ng hamon upang makarating sa huling yugto ng kompetisyon. Mula pa lamang sa simula ng serye, malinaw ng magiging mahigpit at kapanapanabik ang labanang ito. Sa Game 1, nagawa ng Knicks na maagaw ang home court advantage mula sa Spurs matapos nilang talunin ang San Antonio sa score na 105-95. Ang panalong ito ay nagbigay ng malaking kumpiyansa sa New York, lalo na't naglaro sila sa teritoryo ng kalaban. Sa halip na makontento, lalo pang pinatindi ng Knicks ang kanilang pag-atake sa Game 2 kung saan muli nilang tinalo ang Spurs sa isang dikit na laban upang makuha ang mahalagang 2-0 lead sa serye. Bagamat nahirapan sa unang dalawang laro, hindi sumuko ang Spurs. Sa Game 3, ipinakita nila ang kanilang katatagan at determinasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng panalo sa Madison Square Garden. Ang tagumpay na iyon ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa San Antonio at nagpakitang kaya pa nilang bumawi sa serye. Subalit ang tunay na usapan ng finals ay nangyari sa Game 4. Isang larong maituturing na isa sa pinakadramatiko at pinakakahanga-hangang laban sa kasaysayan ng NBA. Sa first half ng laro, tila kontrolado na ng Spurs ang lahat. Napakalakas ng kanilang opensa at halos walang sagot ang Knicks sa kanilang opensibong pagsabog. Dahil dito, nakapagtayo ang San Antonio ng napakalaking 29-point lead pagsapit ng halftime. Marami ang naniwalang tapos na ang laban at malapit nang maitay ng Spurs ang serye. Sa katunayan, nagsimula ang laro sa isang matinding 12-2 run mula sa San Antonio. Patuloy nilang pinahirapan ang depensa ng Knicks sa pamamagitan ng kanilang mabilis na pag-atake at tumpak na pagbuslo. Umabot pa sa 76-49 ang kanilang kalamangan bago magsimula ang halftime performance ng Wu-Tang Clan. Sa puntong iyon, tila imposibleng makahabol ang New York. Ngunit ang Knicks ay kilala sa kanilang pagiging matatag at hindi pagsuko sa harap ng matitinding pagsubok. Sa second half ng laro, unti-unti nilang binura ang malaking agwat ng Spurs. Sa pamamagitan ng mas agresibong depensa at mas organisadong opensa, nagsimula silang makahanap ng ritmo. Ang dating halos 30 puntos na agwat ay dahan-dahang lumiit habang lumilipas ang oras. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabalik ng Knicks ay ang kahanga-hangang paglalaro ni Jalen Brunson. Muli niyang ipinakita kung bakit siya isa sa pinakamahusay na leader sa liga. Sa bawat mahalagang basket na kanyang naipapasok, lalo niyang pinatitibay ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakadakilang player na nagsuot ng uniforme ng Knicks. Ang kanyang kalmadong pagdedesisyon, kumpiyansang pag-atake at kakayahang gumawa ng puntos sa mga kritikal na sandali ay naging mahalagang sandata ng New York. Bukod kay Brunson, malaki rin ang naging kontribusyon ng buong team sa kanilang makasaysayang comeback. Hindi lamang sila umasa sa opensa, ipinakita rin nila ang kanilang kahusayan sa depensa. Nagawa nilang pabagalin ang opensibong galaw ng kalaban at pilitin ang mga ito na gumawa ng mga pagkakamali. Ang pisikal na estilo ng laro nila ay naging susi upang mabago ang momentum ng laban. Pagsapit ng pagtatapos ng ikatlong quarter, nabawasan na sa 15 points ang agwat ng Spurs. Bagamat malaki pa rin ito, kapansin-pansin na nagbabago na ang direksyon ng laro. Ang enerhiya ng Madison Square Garden ay lalong tumindi habang nakikita ng mga fans ang posibilidad ng isang hindi kapanipaniwalang pagbabalik. Sa huling bahagi ng fourth quarter, mas lalo pang lumapit ang Knicks. Isang 7-1 run ang nagpababa sa lead ng Spurs sa 4 na puntos na lamang. Mula noon, naging tensyonado ang bawat possession. Ang dating kumpiyansa ng Spurs ay napalitan ng kaba, habang ang Knicks naman ay tila lalong lumalakas habang papalapit ang pagtatapos ng laban. Sa natitirang 1 minuto, nakuha ng New York ang kanilang unang kalamangan sa buong laro. Ang tagpong ito ay tila hindi kapanipaniwala kung iisipin ang kanilang kalagayan sa halftime. Ngunit ipinakita nito ang kanilang tibay ng loob at paniniwala na kaya nilang manalo anuman ang sitwasyon.
Ang pinakahuling eksena ng laro ay isa ng bahagi ng kasaysayan ng Knicks. Sa natitirang 1.2 seconds, nakagawa si OG Anunoby ng isang napakahalagang tip-in matapos ang isang sablay na shot. Ang kanyang mabilis na reaksyon at determinasyon na sundan ang bola ang nagbigay sa Knicks ng panalo. Ang basket na iyon ay may tuturing na isa sa pinakamahalagang puntos sa kasaysayan ng prangkisa. Para sa Spurs, ang pagkatalo ay napakasakit tanggapin. Sa loob ng halos buong laro, sila ang may kontrol at malinaw na mas mahusay na team sa karamihan ng mga aspeto. Gayunpaman, ang ilang pagkakamali sa mga huling minuto ay naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Natalo sila dahil sa ilang mahahalagang pagkakamali sa mga huling sandali ng laro. Nagmintis si Victor Wembanyama ng dalawang mahalagang free throw, habang si De'Aaron Fox ay gumawa ng kontrobersyal na desisyon na umatake sa transition layup sa halip na ubusin ng oras na nagbigay ng pagkakataon sa Knicks na makabalik. Nadagdagan pa ito ng pagkabigo ng Spurs na mabantayan si Anunoby sa huling possession. Sa kabila ng kahangahangang playoff run at pagpapakita ng maturity ng kanilang batang team, kabilang ang isang mahirap na serye laban sa Oklahoma City Thunder, ang pagkatalong ito ay isa sa pinakamabigat na pagsubok na kanilang haharapin. Samantala, ang Knicks ay nasa bingit na ng kanilang unang kampyonato mula pa noong 1973. Matapos ang mahigit 5 dekadang paghihintay, isang panalo na lamang ang kanilang kailangan upang muling maranasan ang kaluwalhatian ng pagiging NBA champions. Ang kanilang pag-abot sa finals ngayong taon ay una mula noong 1999, kaya naman napakalaki ng kahalagahan ng pagkakataong ito para sa team, organisasyon at kanilang mga fans. Bagamat hawak na ngayon ng Knicks ang 3-1 lead sa serye, hindi pa rin dapat maliitin ang Spurs. Dahil may 2 araw na pagitan sa bawat laro, magkakaroon ng sapat na oras si Wembanyama at ang kanyang mga kakampi upang makapagpahinga, mag-adjust at maghanda para sa susunod na laban. Kilala ang mga batang players ng San Antonio sa kanilang pagiging matatag at hindi basta sumusuko. Gayunpaman, malinaw na nasa panig ngayon ng New York ang momentum. Ang kanilang makasaysayang 29-point comeback ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng panalo kundi nagbigay rin ng napakalaking kumpiyansa habang papalapit sila sa inaasam na kampyonato. Ang tagumpay na ito ay maaalala sa loob ng maraming taon bilang isa sa pinakadakilang pagbabalik sa kasaysayan ng NBA Finals. Habang papalapit ang Game 5, puno ng pag-asa at kasabikan ang buong lungsod ng New York. Ang kanilang team ay isang hakbang na lamang mula sa katuparan ng pangarap na matagal nilang hinintay. Samantala, ang Spurs ay haharap sa napakahirap na hamon ng pagbangon mula sa isa sa pinakamasakit na pagkatalo sa kasaysayan ng finals. Ang susunod na laro ay maaaring maging koronasyon ng Knicks o simula ng isang bagong kabanata ng paglaban para sa Spurs. Ano man ang mangyari, ang 2026 NBA Finals ay isa ng seryeng hindi malilimutan ng mga fans ng basketball sa buong mundo. Sa laro na ito, parang bumalik agad ang karma kay Wembanyama nang napaaga ang pagyayabang nito. Much you're going to be able to do about that if you're Mitchell Robinson, but you can see right here, Wemmy's telling Interesting thing. So, upgrade Victor Wembanyama's foul.